May ligaya ang kay Kristo, kahit sa karamdaman. Kaluluwa'y napapawi, awit ng kalangitan. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siyang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawi. Maligaya ang kay Kristo, kahit na nag-iisa. Si Jesus ang kaulayaw, di ako nangangamba. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siyang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawi. Maligaya ay kay Kristo, kahit sa kadiliman. Dahil narito ang lihim, si Jesus ang siyang ilaw. May galak ang maglingkod kay Kristo, ang puso'y nagpupuri. Bawat oras at araw ay siyang kalakasan. May galak, tunay na di mapapawi. Okay? Sir Dingyan, pakilid niyo po ang ating opening prayer. Dakilang Diyos, ngayong umagang ito ay papuri at pagdakila pasasalamat ang pinaabot namin sa iyo, Ama. Salamat po sa buhay ng mga anak mo na dito ngayon at sa mga kapatid po namin na wala pa sa aming piling. Patuloy po pong ipuin ng puso ng iyong mga anak na maging ugali po ng iyong mga anak ang makiisa sa iyong gawain ng panahon ng sa araw na iyong maulong. So, umagang ito ay lumalapit kami sa iyo, sama-sama po kami humihiling ng patawad sa aming mga nagawang kasalanan po. At ito po ang patuloy na maghari sa aming puso at isipan. Pero din po, Lord, masasalamat po ang aming pinabot sa iyo sa patuloy mong pagbibigay ng kalakasan at protection sa bawat isa sa nakalipas na linggo na hindi namin nakita ang pagkilos mo sa aming buhay, ang protection mo, Lord. Ganun din po, salamat sa buhay ng aming pastor, ang kanyang pamilya at mga anak na patuloy mo ginagamit para may nilalayo sa anumang gawa ng kaaway, kapahamakan. Ligtas sila, Panginoon, na nakapag-travel mula dito at pabalik sa kanilang tahanan. At ganoon din po, Panginoon, ang patuloy mong pagpapalakas sa kanila, kung ibigay, Panginoon, ng malusog na pangangatawan at ang paglayo sa anumang sakit, Panginoon. Salamat sa buhay nila na patuloy mong nagagamit. Ganoon din po ang mga kabataan, ang mga YPs, Lord, na inilid mo sa mga gawain. Salamat sa buhay po nila at dalangin po namin na patuloy sila magpatuloy sa iyong mga gawain, Panginoon. At ngayong umaga ay dinadalangin po namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na dala mo sila sa dakong ito at amin silang makasama ngayong umaga. Kasiyahan po namin na sama-sama po kami maglingkod sa iyo, makinig at magnilay ng iyong mga mensahe. At sa pagpapakasimula ng aming gawain, Panginoon, hihiling po namin na muli ang iyong wisdom, ipagkaloob mo po sa aming mahal na pastor, upang sa ganun, O Lord, ang mga mensaheng nais mo na maituro sa amin, iyon po ang aming marinig at higit sa lahat, maramdaman po namin. At ito po ang makita sa aming pang-araw-araw na buhay tulad ng mismo. At ganoon din po, Panginoon, ay hinihiling namin na alisin mo po ang anumang mapaglakbay na diwa
na siyang makakahadlang sa aming pakikinig o mga gawa ng kaaway. Kung kahit Panginoon ay niluluto namin na ikaw po ang mamayani sa puso at isipan at tulungan mo po kami na mabuksan ang aming puso at muli po namin maramdaman at makita ang pagkilos mo sa aming buhay. Salamat Panginoon at ipinagkakatiwala na po namin ang katagumpayan ng gawain ito hanggang sa mamaya, O Lord, sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Kapagligtas. Amen. Okay, so once again, good morning po sa bawat isa. One more song. Rescue the perishing. Awitin po natin ang lahat sabay-sabay. Nasa panganib ay iyong iligtas, na gawin sa sala na malakas. Naguyat itaas ang nanganagpag, si Jesus sa kanila ihayag. Iyong ligapin ang napapahamak, si Jesus ang siyang nagliligtas. Number 2, sa hitsay magsisisi niyang anak ay hintay. Tinatawag sila na malumanay, kung lalapit may kapatawaran. Iyong lingapin ang napapahamak, si Jesus ang siyang nagliligtas. Sa pusong hinabing nung manunukso, damdamin na libing mababago. Noong mahirugin puso ni Kristo, magbibigay buhay din sa iyo. Iyong ligapin ang napapahamak, si Jesus ang siyang nagliligtas. Nasa panganib ay iyong iligtas, tulong ni Kristo sa iyong gawad. Sa daang makipot sila'y akayin, sa naligaw siya ay saysayin. Iyong lingapin ang napapahamak, si Jesus ang siyang magliligtas. Okay, so salamat po noon sa awitin na yon. At habang iniintay pa po natin yung iba, parang nasarapan ata sila sa tulog Andyan ba si Jalen? Ay, sa labas ka lang, wala Pinabantay sa amin. Oo, at magme-memorize yan mamaya sila after ng service natin. Mga magme-memorize ng 66 books, mag-memorize na po kayo. Amen? Amen. At nakahanda naman na siguro mamaya. Di bale, after ng service natin. Pero mag-memorize kayo maya-maya. Pero kung hindi kayo makakapag-memorize ngayon, sa service natin next week nyo may memorize yun. Kaya, young people, please. Sabagay, sabi ko nga, after ng service natin, meron tayong special discipleship lesson. At actually, afternoon ito na ginagawa, pero dahil sa medyo komplikado yung time namin, kaya after ng service namin ginagawa. Pero ibabalik po natin ng afternoon ang ating pong lesson. Sige po, tayo po dadako na muna sa ating pong Sunday School. Medyo malinaw-linaw konti Okay, sige, tayo po ay magbasa sa Psalms 23 verse 1.
mga Bible po natin. Pakikuha po natin yung ating mga Bible. Psalms 23 verse 1. Okay, sabay po nating basahin ang Psalms 23 verse 1. And verse 10. Okay, so sabay-sabay po natin. Ready now? Read. The Lord is my shepherd, I shall not want. The thief cometh not for the poor to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Okay, so tayo po ay ang pag-aaralan po natin sa umaga pong ito ay about sa the true satisfaction is found in the Lord. Ano po? At sa mga nakapag-aralan po natin noon about contentment, ng kakontentuhan, makukuha natin ito ay pag meron ka or nasa Panginoon ka, makukontento ka. Pero ngayon, ang gusto ko na pag-aralan po natin ay yung satisfaction na masusumpungan natin sa Panginoon. Kasi iba pa rin po sa atin na iba pa rin yung pinagkukunan nila ng satisfaction. Amen? Kumbaga, para sa kanila, nasasatisfy sila pag meron silang pag nakukuha nila yung mga gusto nila. Pero sa atin, bilang mga mananampalataya, ay ang totoong satisfaction, masusumpungan mo ito pag ikaw ay nasa Panginoon. So dito po sa Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. So ibig sabihin, ang Panginoon ang aking pastor or pastor. Na sa buhay po natin, tandaan po natin na ang Panginoon, pag nasa Panginoon ka, ibibigay niya lahat. Wala kang pangangailangan, sabi ng Bible. So, I shall not want. Amen? Although, sa mundo natin, marami tayong needs, especially sa mga material things, ano po. Pero pag ikaw ay nabubuhay sa Panginoon, it is normal na may mga pangangailangan tayo, pero pang mundo yan eh. But sa spiritual na buhay, ano bang kailangan natin pag nasa Panginoon ka? Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng ating pong pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoon, napupunan nito yung needs po natin spiritually. So, satisfied tayo na nabubuhay tayo by the grace of God. Amen po ba? So tayo, nabubuhay tayo na by faith. Amen? Bahala na ang Panginoon. Basta ako, nabubuhay ako para sa Kanya. Basta ako, ginagawa ko yung para sa Panginoon. At anong sabi niya? The world chases after money, status, and pleasure, but always ends up thirsty. God offers a soul that is deeply and permanently full. So ang mundo daw ay naghahabol sa pera, katayuan, kasiyahan, ngunit laging nakukuhaw. Oo nga naman. Kaya tingnan nyo ang tao sa panahon po natin ngayon. Sabi ko, hindi pa rin sila, kumbaga sa kanila, nasa kanila na lahat, kayamanan, karangyaan, kasikatan, pero bakit nakakagawa pa rin sila ng mga bagay na hindi maganda sa harapan ng Panginoon? Amen? So ang mundo po natin, tandaan po natin na ang mundo po natin ay hindi mo talaga masusumpungan yung totoong satisfaction. Hindi ka talaga masasatisfy. Kasi hindi naman yung mga bagay dito sa mundong ito yung magbibigay ng kaayusan sa buhay na meron po tayo. Pag Kristiyano ka, wala ka man yung meron sila, satisfy ka sa buhay na meron ka. You are happy. Masaya ka pa rin eh. Sino ba sa atin masaya kapag walang pera? Nagrigat agisam Nawanti kwarta kas na narigat nga agisam.
So, but always ends up thirsty. At tignan nyo yung mga tao, kahit na nakaw sila ng kaban ng bayan, hindi pa rin sila nasasatisfy. Kukunin pa rin nila yun, sasaidin pa rin nila lahat. So, ibig sabihin, yun ang mundo. Ano po? Kahit pigang-piga ka na, pipigain ka pa rin. Kaya kung titingnan po natin, kailangan maintindihan po natin na sa buhay po natin, wala talaga sa mundo ang makakapagbigay sa atin ng satisfaction. Amen? Hindi ka masasatisfy. Kundi sa buhay mo, anuman ang buhay natin na meron po tayo, ang Diyos pa rin ang magsisatisfy sa buhay na meron po tayo. Ano pa? The truly satisfied life is found only in a personal relationship with God through Jesus Christ. Kaya papansinin mo, sino sa atin, mula nung nakakilala sa Panginoon, nandun na, iba na yung nararamdaman niyang enjoyment ng buhay. Kasi yun ang totoo eh. Sa buhay naman po natin, mahalaga pa rin talaga na ang Diyos, once na ginawa mo siyang tagapagligtas, nabuhay siya sa'yo, nabuhay ka para sa Kanya, mai-enjoy mo yung buhay na meron ka. Ano pa? So, Christ is the bread of life. Amen? Si Kristo ang tinapay ng buhay and living water. Believing in Him and surrendering to Him fulfills the inward longings of the human hearts. So yun. Pag sinabi nating bread of life, sabi niya sa John chapter 6 verse 35, and Jesus said unto them, I am the bread of life. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay or kabuhayan. He that cometh to me, sabi niya, ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailanman may hindi mauuhaw. So naunawaan niyo po yung sinasabi po ng Bible na walang ibang tinapay ng buhay ang Diyos. Kaya nga tayo, pag nasa Panginoon ka, full of, punong-puno ka ng pagpapala. Amen? Punong-puno ka ng biyaya pag nasa Panginoon. Although minsan, sa physical na buhay po natin, tayo po ay nagugutom, minsan nakakaranas po tayo ng kagutuman, pero ang kagandahan po dito sa Panginoon ay pag nasa Panginoon ka, meron tayong kabusugan spiritually. So yun, I am the bread of life. At anong sabi niya dito? He that cometh to me shall never hunger. And he that believeth on me shall never thirst. Amen? Ito yung kagandahan dito, pag nauuhaw ka. Pero sabi niya, pag nasa Panginoon ka, hindi ka mauuhaw. Kasi si Lord, ang Panginoon, siya yung magbibigay sa atin ng kakontentuhan sa buhay. So, never thirst. Ano ba yun? May tumutunog na cellphone. Kay Jeremiah pala nakatawag ng alarm. So yun, balik po tayo. John chapter 7 verse 38. John chapter 7 verse 38. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Amen? Ganda talaga ng pag meron kang relasyon sa Panginoon. Ay binubusog ka niya. Talagang pinupunan niya yung mga pangangailangan mo pag ikaw ay nasa Panginoon. Kaya pag nasa Panginoon ka, unang-una dyan, hindi ka magugutom kasi I am the bread of life, hindi ka mauuhaw. Kasi I am the living water. Pag nasa Panginoon ka, yes, pwede ka man mauhaw pero sa salita ng Diyos.
Pero ang Diyos yung laging nagpupuna sa buhay natin para mas lalo tayong makontento sa buhay na meron po tayo. So, our Savior sa Psalms 23 verse 1, anong sabi niya doon kanina? The Lord is my shepherd, I shall not want. So, ang Panginoon, ang aking pastor, hindi ako mangangailangan. Verse 2, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. So, kanyang pinapahiga ako sa sariwang pastulan. So, ibig sabihin, ano po, hindi naman ito yung sinasabi ko na karangyaan. Kasi mahirap naman, nasasabihin natin, pag naglingkod ka sa Panginoon, yayaman ka. So, He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside the still waters. So, ang isa lang ang ibig sabihin nito, na pag ikaw ay, pag ang Panginoon ang siyang pastor, ano po, ililid ka niya sa buhay na punong-puno ng kasaganaan. Amen po ba? Sino ba sa atin nagutom na? Mula nung siya po ay naglilingkod sa Panginoon. Wala naman siguro mukhang gutom pa. Maliban lang pag di ka kumain na pumunta dito sa church. Pero naniniwala po ako na hindi tayo ginugutom ng Panginoon. Amen? Oo. Kita nyo nga si Arnold, parang humahabol na sa katawan ko. Dati yung ulo niya parang ano lang eh. Ngayon parang suman na rin eh. Kaya talagang hindi tayo binibigo ng Panginoon. Amen. Kaya sabi ko, magpatuloy po tayo kasi ang buhay naman po natin ang sekreto para mas lalo tayong i-bless ng Panginoon, maglingkod lang sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon eh. So the Lord is my shepherd, I shall not want. So, ano yung pangangailangan natin sa buhay? Di ba? Tingnan nyo yung bata, tingnan nyo si Baby Nicole. Walang problema yan. Kakain lang yan. Bakit? Siyempre, paano mo problema? Susupply ng mga magulang yung needs. Di ba? So, ang trabaho niya, maging masaya, ma-enjoy yung buhay, habang maliit pa, hindi niya pa naman masyado ma-enjoy kasi bata pa eh. Pero, ang ibig kong sabihin, ganyan. Wala kang problemahin na mabigat na sobra pag ikaw ay nasa Panginoon. Hindi ko naman sinasabi na wala ka ng problema pag naglingkod ka sa Diyos. Pero, alam mo, nasa kabila ng marami tayong mga mararamnasan sa buhay, alam mo na meron kang katulong at meron kang kasama. So yon, He maketh me to lie down in green pastures. Oo. Yung bata, hindi mo pwede na hindi yan mabusog. Oo. Talagang hanggat maaari, isusupply mo yung needs. Amen? Oo. Darating pa nga sa punto na, ano tawag nito? Bibili ka ng mga stocks. Oo. Para lang pag kailangan niya mayroon kang pagkukunan. Dati kami ganun eh, ni Mrs. eh. Yung stock namin ng pang isang linggo, pang isang araw lang. Kasi may Jeremiah. May malaki pang Jeremiah ulit. Ubus talaga. Kaya ganun, hindi mo masasabi na pinabayaan ako ng Diyos. Hindi. So, ano pa? Satisfaction begins when the Lord is your shepherd. Amen? Pag ikaw yung nagpapastol, napado sa magtantunay na nagpastoran tinuang. Nagpaspastor ka tinuang or baka, Amang pastor di. ipan mo ijay nalang tong karutan. Tapos doon mo na siya pakakawalan niya. Di last year ata yun. At dati, mayroon po kaming association hanggang ngayon na kambing. Nasa 23 ata yung kambing namin, namatay 6, sayang. Nung pinakawalan namin, green yung bundok. Dumating yung summer nito lang,
ni Brownen. Brownen. Kalbo, jebud ko. Kasi nga po na sabi ng mga kasama namin mga pastor, wala, ilipat natin sa Mandunot. Sa Mandunot. Alam niyo siguro doon sa Mandunot. Bundok din. So, nandun sila sa Mandunot ngayon. Buti na lang, tag-ulan ngayon. At least, medyo rumor pa nun, nagigero di niya. Ganon. Ihahanap mo siya. Tapos, ilalagay mo siya doon sa maayos na lagayan. Yung malapit sa pwede silang makainom ng tubig. Huwag naman sa malalim. Baka malmos. You cannot be satisfied apart from the one who made you. So accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kaya nga, ang talagang satisfaction, makukuha mo yan pag tinanggap mo talaga si Kristo sa buhay mo. Bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas. Hindi ba natin pansin nung hindi pa tayo mananampalataya? Sino sa atin, konting problema lang, aligaga na? Sino ba sa atin, pag may mga problema, parang kasla tayo ngayon nga hindi natin alam, hindi tayo makakapag-isip, hindi tayo makakapag-focus kung ano yung gagawin natin. So, satisfaction begins when the Lord is your shepherd. Tandaan po natin na walang ibang magbibigay sa atin ng ganyan maliban lamang kay Kristo. Kahit gaano pa tayo kaunlad sa buhay na meron po tayo, kung wala naman ang Diyos, hindi tayo kompleto. Hindi ka makukumpleto pag wala ang Panginoon. Amen? Hindi mo mararanasan yung true na or genuine enjoyment kung wala si Kristo sa buhay po natin. Kaya gusto ko lamang po na sana hindi tayo nagsisisi na tayo po ay naligtas. Wala naman siguro. Alam mo, Pastor, mula nung tinanggap ko si Kristo, nagsisisi na ako. Meron bang ganun? Wala naman po siguro. Alam mo, Pastor, mula nung nakakilala ako sa Panginoon, nagsisisi nga ako eh. Oo, dumagdag ka pa. Dumagdag ka pa. Dinamay pati yung pastor. Nagsisisi, bakit nakilala ang Panginoon? Nakilala niya pa yung pastor. So, hindi po, kung gusto mo na ma-enjoy ang buhay na meron ka, dapat, unang-una, meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. And I believe, lahat naman po tayo dito, meron talagang personal na relasyon. So, our Savior, ang Panginoon, siya yung magbibigay sa atin ng satisfied na buhay. Pag satisfied ka, yes. Okay na sa buhay na meron ako nito. Nai-enjoy ko na yung buhay. Di ba? Pansin nyo naman yan eh. Yung mga humiwalay sa Panginoon, yung mga lahat naman tayo siguro nakaranas ng pagbabackslide. Lahat naman, kahit nga ako, nag-backslide din ng ilang buwan eh. Pero iba pa rin yung meron kang Panginoon. Iba pa rin na may Diyos na pinaglilingkuran. Ano pa? Source of false satisfaction. So, sabi niya dito, sa Jeremiah, ito na ba yun? For my people have committed two evils. They have spoken me, the fountain of living waters, and with them out cisterns, broken cisterns, that can hold no waters. So, sapagkat ang bayan ko ay nagkamit ng dalawang kasamaan. Kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig. Kaya meron talagang ganong mga tao na kahit sabihin mo na nasa Panginoon ka, iiwanan mo pa rin ang Diyos. Di ba? Naglilingkod na, bakit iisipin pa rin na umalis sa Panginoon? Ayaw ko na, nakakasawa din minsan. Ganon minsan eh. Yung mga tirada ng mga gustong iwan ng Diyos eh. But listen, nakakalungkot kasi ang sabi niya dito,
kanilang iniwan ako na bukal ng buhay na tubig. Ibig sabihin, nandun na nga sa Panginoon, iiwan pa ang Diyos. So, at nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalaman, na malalamnan ng tubig. Di ba, nung bata tayo, nung bata ko, naalala ko nung nasa Pangasinan pa kami. Pag ikaw ay malapit doon sa ilog, di ba, naghilig tayo mag-garabid, Jegobon. Magbubukal pag wala tayong source ng tubig. Kutkot tayo, then gagawa tayo ng bukal. Diyan kami, diubing kami. Siyempre, ngayon, social kayo eh. At dati gripo yun kasi dahil lang. Kuna na. Hindi ko, agkutkot ka pa lang. Ganon po noon. Nung bata po kami, pag nasa bundok kami sa Pangasinan. Pero nung bayat na, masarap. Wala TV, basta. Ano man lang? Ang dami pa ng TV. Ma, ang ganda ng bubong. Bubon mo lang. Ay, dito sa Adwan. Nung nasa Visayas ako, Hindi nga mismo. idadak Visayas kasi demot lang. Hanggang natata. Ganon pa rin. Pero yung lasa niya medyo maalat konti. Wala pa yung gripo-gripo. Ganon noon. Ito ang nakakalungkot. Nasa di ba? Sino, may gusto nyo? Ano ang mas gusto nyo? Yung gripo ngayon o yung agkutkot katibubot tata? Siyempre, mas gusto natin yung madali. Ganon sila eh. Living water eh. Nandun na sila sa Panginoon, pero ang ginawa nila, umalis sila doon sa bukal ng tubig, gumawa sila ng sariling balon. Na yung balon na yun, wala naman talagang bumubukal. So, bandog lang niya. So, ang ibig kong sabihin, God will provide lahat ng meron po tayo, material wealth, status, and pleasure, leave the human soul empty and craving more. Iniwan nila ang Diyos at pinagpalit sa mga material na mga kayamanan, karangyaan dito sa mundong ito. Katayuan, pleasure, kasiyahan, ay nag-iiwan sa kaluluwa ng tao ng walang laman at naghahangad ng higit pa. Well, so nga kahit ano pa ang makamtan mo sa mundong ito, kung wala naman ang Diyos, para kang ipa na walang laman. Magagamit mo yon dito sa mundong ito, oo. Pero paano naman, pag ikaw ay nasa harap ng Panginoon, paano mo maipipresenta yung sarili mo kung hindi mo naman nagagawa yung para sa Panginoon? Kaya nakakalungkot eh, yung mga hindi po yung mga unbeliever, yung mga hindi po ligtas, yun ang lagi nilang pinupundar. Yun ang laging meron sa kanila. Pero sa atin, anong meron sa atin? Oo. May maniririnig pa ako minsan, awanin, astuyan, tibiyag kon, ingat-inga na matayak siguro, nagrigriga taklat ta. Kasi, nakalimutan nila na mayroong Diyos na nagbibigay pa rin ng buhay sa kanila. Amen po ba? Huwag mong tignan yung kalagayan mo, kung ano ka. Ang tignan mo, kung paano ka makakapagbigay ng kaayusan, especially sa ating Panginoon. And I believe na bawat tayo na mananampalataya, darating yung panahon, mai-enjoy mo yung buhay kapag nagpapatunay ka sa Panginoon. Amen? Minsan kasi napapangunahan natin ng Diyos, hindi pa nga nag-uumpisa yung ating takbuhin ng buhay. Ang hirap naman. Nya. Ganun minsan eh. Hindi pa nga tayo nag-uumpisa, kasla marigatan ako. Trying to earn peace
or fulfillment through human achievements results in spiritual starvation. Ang pagsisikap na makamit ang kapayapaan o kaganapan sa pamamagitan ng tagumpay ay nagre-resulta sa spiritual na pagkagutom. Opo. Kaya minsan mahirap din yung mga Kristiyano. Alam mo, nakakalungkot. Nagpipray maraming Kristiyano. Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Pag binigyan mo ako, magtatapat ako. Nung binigyan ng Panginoon, nakalimutan ng Panginoon. Bakit? Nandun na sila sa pleasure eh. Kaya minsan nakakatakot na tayo, nakakatakot na gusto natin, pray tayo ng pray, pero pagdating doon sa punto na ibinigay ng Diyos yung mga gusto natin, nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya talaga mahirap magtapos na magtatapat ako eh. Baka after 1 week, di ka na nagtapat. Magpe-faithful na ako sa Panginoon, but after 1 week, di ka na faithful sa Panginoon. So, gawin natin kung ano yung nararapat at kung ano yung dapat natin ipakita sa Panginoon. So, do not try to earn peace or fulfillment through human achievements. Maganda kung meron kang mga na-achieve sa buhay. Hindi po mali yan. Hindi po kasalanan yan. Pero huwag mong ilagay sa mga nagawa mo sa buhay yung talagang kaayusan ng buhay mo. Kasi pwedeng sa isang saglit, mawala yan. Amen po ba? Ang tagal-tagal mong pinaghirapan, tapos biglang isang araw nawala. O, di ba? Yung mga natatamaan ng lindol, nag-abroad, nag-ipon, nagpatayo ng bahay, biglang naglindol, wag naman sana. Ano? Doon si mga natamaan ng lindol noon. Isang iglap lang, segundo lang, lahat ng inipon mo ng ilang taon bumagsak. Kaya talaga hindi pwede. Kasi pag doon ka talagang mabigat. Kaya tingnan mo si Job. Ang sabi niya, ipinanganak ako ng wala, babalik ako sa Panginoon ng wala. Hubad. Ganon ang buhay. Pag na-achieve mo ng pag-may achievements ka naman, praise the Lord. Amen? Pag may nakuha ka naman, nakuha mo yung mga pangarap mo sa buhay, walang ibang papurihan ng Panginoon. Amen? Huwag mo lang kakalimutan ng Panginoon. Kaya pag sinandan, pinagpala ng Panginoon, huwag niya kakalimutan si Lord. Amen? Pag pinalimutan mo si Lord, pag-pray kita na magpastor. Gusto mo yun, Brad? Magpipreach na to eh. Meron lang akong pinapatanggal sa kanya eh. Savior's sufficient provision. Amen? Okay, so hindi nagkukulang ang Diyos. He alone sustains the inner and heals the soul deep hunger. Amen? So si Jesus, sabi niya, siya lamang ang nagpapanatili sa panloob na pagkatao at nagpapagaling sa matinding pagkagutom ng kaluluwa. Kaya mahirap talaga pag ang isang Kristiyano gutom. Kaya nga, dapat talaga mas marami tayong napapakinggan ng Word of God. Amen? Kung bakit dapat tayong nasa church tayo lagi. Dapat nga, masanay na tayo sa buhay ng ganyan. Hindi naman tayo tulad ng iba na linggo lang ang service. Amen? Meron tayong prayer meeting, meron tayong Sunday morning. Actually, yung ating pong discipleship, yun sana yung afternoon service natin eh. Pero gagawin nating discipleship.
Bakit? Para mas lalo tayong tumibay. So tandaan nyo po, inuulit ko po, hindi lamang po pang young people yan. Yung willing at gusto pang lumago at matuto pa, pumunta po kayo. Pero ngayon, mamay, sa ngayon, after ng service, tuloy-tuloy po kami hanggang 12 yung amin pong lesson. Amen? So, ano pa? He permanently quenches the spiritual thirst caused by sin and guilt. So, permanente niyang pinapawi ang spiritual na pagkauhaw na dulot ng kasalanan at pagkakasala. Kaya pag ang isang Kristiyano nakagawa ng kasalanan at hindi siya nakahingi ng tawad sa Panginoon, parang nahihiya siya eh. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, every time na nakakapag-commit tayo ng sin, napapalayo na tayo sa Panginoon. Minsan pag hindi mo na nagagawa yung part mo sa Panginoon, hindi ka nakakahingi ng tawad, nakakalimutan mo ng mag-pray, nakakalimutan na natin, minsan nabibigyan ng panahon ng Diyos sa kanyang mga salita kasi kulang yung ating naibibigay na panahon at hindi tayo nakakahingi agad ng tawad sa mga kasalanan po. Ano sabi ng Bible? Sa 1 John 1:9, but if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sin. Opo. Wala po dyan kasi naiisip ko lang yung mga verses eh. Ano pa? Sinner's simple part. Amen? So, ang simpleng bahagi ng makasalanan or kasalanan. True satisfaction begin when we turn away from sin. Amen? And move toward Christ and repentance. Kaya pag ang isang tao nakagawa ng kasalanan, di ba mapapansin mo every time na nakakakomit tayo ng sin? Ano yung nangyayari sa buhay natin? Nababagabag tayo, hindi tayo nakakapag-isip ng maayos, parang tingin natin ang laki ng kasalanan natin sa Panginoon, which is malaki naman talaga. Kasi yun ang pinapasok ng dyablo. Pero ano sabi niya dito? True satisfaction begin when we turn away from sin. Pag umiwalay ka daw sa kasalanan and move at lumapit sa ating Panginoon, ano mangyayari? At merong pagsisisi, babalik yung satisfaction. Kaya tingnan mo, pag bumalik ka sa Panginoon, masaya ka ulit. Alam mo, minsan ang kagandahan sa mga humiwalay sa Panginoon tapos bumalik, mas lalong umimit eh. Kaya minsan, hindi mo mai-enjoy pag hindi mo nagagawa yung dapat para sa Panginoon. Bakit? Naranasan ko din yan. Ano pa? Having faith is not just knowing facts about Jesus. It is placing your full weight and trust upon Him. Sabi niya, ang nakapagliligtas sa pananampalataya hindi lamang ang pagkaalam sa mga katotohanan tungkol kay Jesus. So ito rin ang nagpapalagay sa iyo ng buong bigat at tiwala sa Kanya. So, ibig sabihin, ano po, yung bigat sa buhay, pag once na mas nakilala mo ng tuluyan ang Panginoon, ay malaking tulong sa atin. Kaya pag mayroon tayong nararanasan sa buhay, pag nalam natin na parang kulang na kulang tayo, magbasa ka ng Bible mas para maunawaan mo kung ano yung nais ng Diyos. So the promise of permanence. So Christ promises that those who trust Him will never hunger and never thirst. Amen? Kaya talagang hindi ka talaga magugutom at mauuhaw pag nasa Panginoon ka. Nya, hindi po ito physical Baka po na yun, yaman ni Pastor. Awan lang nga ron masidsilamin. Kanayon lang nga ron nga ugot. Ugot lang nga ron ti agsapan. Pangal daw ugot, rabi, ugot man. Wala ka sa amin kasi kami panay baka.
Baka sakali. Pag ganun. Pero hindi yan. Amen? Spiritually speaking, hindi ka magugutom at mauuhaw. Spiritually, kasi alam mo na si Lord ang nagbibigay. Yung physical na needs natin, bonus lang yan pag naging matapat ka sa Panginoon. Amen. Amen? Takakaroon ni Father ko. Di ba litawan naman? Kung kailan tumatanda, kaya't nakot panay karne. Nung bata-bata pa ako noon, parang Jeremiah ata pag sumasama ako sa kanila. Napadasak niya eh. Naranasan ko yung mag-ulam ng sibuyas nga idupal mo di bagoong. Tapos, ang tinuro niya pa sa akin na ulam nun, jay laya nga idupal mo matlang di bagoong. Sino nakaulam nun sa inyo, young people? Para mas masarap, igigisa niya yung luya. Para medyo mayat jelasan na nga eh. Niya pa jay sindami di. Jay mang tawag nun, yung maliliit na jay manggangay nga nagangukat, ada tumugtog nga purang-purang. Maliliit na puti-puti. Di ba nasubukan niya? Subukan nyo. Maghanap kayo ng mga tuyong kahoy, tapos kumuha kayo. Nagtulo-tulo, pastor, yan. Bumarday niya. Pag wala kaming ulam, napranasan ko, pakukuluan mo. Nyamat na ito ni tatay. Kumpur milamot na timayin imbintunan nga masida. Tapos, ikam na lang tinaalsam nga manggangay, ijay sabaw. Pero, yung lasa, amoy ka, yung lasa na, kayo nga nagango. Malalasahan mo talaga yung kahoy na tawag nagango eh. Ganon ang buhay. Pero, hindi yun eh. Hindi naman yun eh. Ang talagang kabusugan at kawalan ng pagkauhaw, pag ikaw ay nasa Panginoon, anumang sitwasyon na buhay na meron ka, busog ka sa salita ng Diyos. Amen. Amen? Ano pa? First point pa lang po yun. Number 2, our surrender. Ibig sabihin, sa Psalms 37 verse 4 to 5, delight thyself also in the Lord. Amen? And He shall give thee the desire of thine heart. So magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Kaya pag ang kasiyahan mo nanggagaling sa Diyos, bibigyan ka niya ng kasaganaan. Bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Ano sabi niya, verse 5? Commit thy way unto the Lord. Trust also in Him, and He shall bring it to pass. So may Tagalog po yun sa baba. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Amen? Sino ba sa atin, every time na may plano sa buhay, pinapanalangin muna sa Panginoon? Lord, tulungan mo po ako. Sino ba sa atin, pag meron tayong mga desire, nilalapit natin una sa Diyos? Di ba ganun dapat? Pag meron tayong mga lakad sa buhay, ihiyabilin sa Panginoon. Amen. Hindi pwede na kakayanin ko to, kaya ko to, matalino ako, magaling ako eh. Hindi wow. Hindi. Maganda yung plano ko. Dapat ganito. Hindi po. Laging ipagkatiwala sa Diyos yung mga gusto natin. True contentment comes from letting go of our selfish plan. Amen? Ang tunay na kasiyahan or kakontentuhan ay nagmumula sa pagpapaalam sa ating mga makasariling plano. Di ba? Di ba, Dagiti College? Di ba nung nag-college kayo,
pinaalam nyo ba yung kurso nyo? Di ba, ibagbaga tayo? Dahil ti plano. Agbalinak na kastoy, kasjay. Kastoy, ti kayat ko. Di ba, sabi natin sa mga parents natin, di naman pwede na pag dinamag niya ti plano anak. Pakialam mo ay ha. Grabe. May ganon eh. Pakialam niya ya. Adamat sarili ko nga desisyon ko na namay lang niya. Walang mangyayari. Delight yourself in the Lord rather than looking for worldly substitutes. Amen? Yung mga makamundong bagay, temporary lang yan. Oo. Pero yung mga plano mo kasama ang Diyos sa buhay, yun yung talagang pangmatagalan. Oo. Trust that His script for your life is better than anything you can write yourself. So magtiwala na ang kanyang script ay para sa iyong buhay, ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay na maaari mong isulat sa iyong sarili. Diba? Nung bata tayo, high school, elementary, nagsusulat tayo. Ganito ang gusto kong mangyari sa buhay ko. May Dear Diary ka pa eh. Dear Diary, ito ang aking gusto sa aking sarili. Pero pag Kristiyano ka, hindi na ganun kapatid. Lord, ikaw na pong bahala kung ano yung plano mo para sa akin. Pag meron kang gusto sa buhay, ipanalangin mo sa Panginoon. Ano pa? Last, our service. Colossians chapter 3 verse 23. Anong sabi niya? And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men. Ito lagi natin nababasa or naririnig sa akin na every time na tayo po ay gumawa para sa Panginoon, do it heartily. Yung hindi ka ba na ayaw ko naman na naglilingkod ka dahil napipilitan ka lang. Mas maganda pa rin na naglilingkod ka sa Panginoon galing sa puso natin. Amen? Mapilpilitan ak lang nga rin niya eh. As to the Lord and not unto men, sabi niya. Knowing that of the Lord, ye shall receive the reward of the inheritance. Maniwala po kayo na ang buhay po natin, once na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, ginagawa mo yung part mo para sa Panginoon, you will receive the reward of the inheritance. Alam niyo yung mana natin? Yung mana natin nasa langit. Pero yung natatanggap mo dito, part ng mana natin yun. Yung mga blessings. Kung hindi ka man nakakatanggap ng blessing sa ngayon, maghintay ka lang. Amen? At least, no, mapantayon to di langit, di nga nabawasan di manam niya. Kompleto lahat. At least di ka magre-reklamo. Baka nung mapanak hindi ka, apay ngayon basitan di mana. Wala tayo na natanggap mo. No. Pero hindi po ganun. Baka maniwala ko kayo sa akin. Pero yung knowing, ye shall receive the reward of the inheritance, yung mga blessing na natatanggap natin. Ano pa? Uy, yun, no? A full life is an active, amen, enthusiastic life lived for God. So ang isang buhay o ang isang buong buhay ay isang aktibo, masigasig na buhay na namuhay para sa Panginoon. Kaya nagrigat nga ti may isang Kristiyano ka pa imot ng kasla kang nagsasadot. Kamusta ka nga eh? Pastoilat ka. Dakas dyan. Oh, kamusta Brad? Kamusta Brad? Pastoy, okay lang. Awan na. Pag ganun ang buhay natin, ikaw yung pinaka-miserable Kristiyano. I believe naman, anuman ang katayuan natin sa buhay, masaya ka pa rin na naglilingkod sa Panginoon. Amen?
Katuto lang, itong worship list natin, wala naman kaming sariling kwarto. Pag pumasok ka sa kwarto namin, tambakan yan. Ada kami lang di talapag, matulog. Kasi tinuturuan tayo ng Diyos na anuman ang meron tayo, masaya pa rin tayo at buhay tayo na naglilingkod sa Panginoon. Stop depending on temporary things to make you happy and start serving Him with joy. Amen? Huwag daw tayong, huminto daw tayo sa pagdepende sa mga temporary. Ano ba yung mga temporary things? Yung mga bagay na meron po tayo ngayon. Pera, nawawala yan. Bagay, naluluma yan. Pero yung paglilingkod sa Panginoon, habang ikaw tumatagal, lumalago, mas lalo mong nai-enjoy ang buhay. Ano pa? So, yun. Ano po? Basta tayo po, maglingkod po tayo na kasama natin ang Panginoon. At sinisigurado ko po sa inyo na ang paglilingkod mo sa Panginoon, hindi po sayang. Amen? Okay, so, yun po, the true satisfaction is found in the Lord. Tayo po umawit ng isa, tawagin po natin yung ating pong song leader. Favorite, lika na. Madilim talaga sa pagdito. Basta mo rin. A story to tell. Kami ay may balita sa tanan upang puso'y liwanagan. Balita ng katotohanan, kapayapaan, ilaw ka. Tama ba na? Kapat ilaw, kadiliman ngayon'y lisanin, liwanag ang siyang tunguin. Ito'y si Kristo, Hari natin, na ilaw at pag-ibig. Kami may awit na aawitan, puso kay Kristo ay dalhin, kay Satanas ay siyang susupin, dudurog sa patalim, dudurog sa patalim. Kadiliman ngayon'y lisanin, liwanag ang siyang tuwin. Ito'y si Kristo, Hari natin, na ilaw at pag-ibig. May balita sa pangkalahatan, na buhat sa kainasan, at sa Diyos amang hirang, at isinugong tunay sa pag-ibig sa tanan. Kadiliman ngayon'y lisanin, liwanag ang siyang tunguin. Ito'y si Kristo, Hari natin, na ilaw at pag-ibig. Kami may isang tagapagligtas, na sa mundo'y ihayag. Ang kalungkutan ay tinang, nang himugin ang lahat. Nasa Diyos ay humarap, kadiliman ngayon'y lisanin, liwanag ang siyang tunguin.
opening prayer. Tayo po ito mayong lahat at tayo manalangin. Nakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat ng lahat. Pinupuli ka ng mga pinapasalamatan sa umaga ng Lord, hindi kami nakakatawaran sa aming mga natulong sa pangkala, Lord. Salita sa Lord. Lord, nagpapasalamat kami sa natapos na aming Sunday school at sa aming pagpapatuloy, Lord, hinihingi namin ang gabay mo, ang basbas mo, Lord, kaya tumayo sa aming kalagitnaan, may layo ang gawa ng kaaway, Lord. Lord, ang mga anak mo na wala kang feeling, Lord, kung nasan man sila naway ramdam mo ang gawain mo, Lord. Lord, kung hindi pong gawing hadlang ang mga gawain na pangkamunduhan lamang at sila ay nakabayan sa gawain mo, Lord. Lord, humihingi namin ang basbas mo sa aming kapagululoy at gano'n po ang pagkakas sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you, Brad. Okay, sige, maraming salamat. Sige, paki-distribute mo na. Tapos na ba yung juniors natin? Okay, sige, pasok na kayo dito. Yung mga nasa labas, na mga young people, juniors. Ano pa yan? May ginagawa sila doon sa labas. Pasok na kayo. Start na rin tayo sa ating proper service. Okay, good morning ulit. Salamat sa bawat isa. At announcement, wala naman tayong announcement. Maliban lang po sa August 21, meron po tayong Young People Fellowship doon sa international. Hindi ko alam kung saan pa. Pwedeng international or pwedeng doon sa landmark. So 21 young people, wala na kayong walang pasok doon, ano? Kaya maki-join kayo. Okay, sige. At so reminders lang mamaya yung ating pong magkakaroon tayo ng bunutan kung sino yung mag-re-recite mamaya ng 66 books. Ganun po kami. Pag hindi daw na-memorize, walang pagkain. Aawit. Pag di daw nakaawit, mag-ano ulit, mag-memory verse. Kaya mamaya ay mag-memorize na kayo. After ng service natin, meron pa tayong oras maghanda. Okay? Amen? Okay, so salamat po sa bawat isa. Any announcement? Meron pa ba tayong announcement? So wala pa ngayon, malapit ng mag-burn. Medyo lumalamig ng panahon. Naunawaan ko kung bakit minsan ay parang pungas-pungas ka pa pumunta ng church. Gaya yun. Ito lang, kagigising lang. Mga yung people eh. Kagigising lang ata ng iba eh. Okay, sige. Tayo po'y magbibigay sa Panginoon. Tayo po'y tumayo muli. Tayo po ay manalangin. Uncle Tony, pakipag-pray muli. Manalangin tayo. Amen. Okay, sige. Pwede na po kayo maupo.
Pag nag-start na po yung preaching, wala nang tatayo-tayo, young people, wala nang tatayo. At yung commitment natin for mission, magbabawas tayo ng isa pero meron tayong ipapalit. Yung missionary ng Wenceslao. So, please, wag po natin, yung mga hindi pa po nakakapag-commit ng ating pong mission, giving, ang gawin nyo po, isulat nyo sa papel, idagdag nyo sa offering nyo, mission, ganon. At wala pong eksaktong price, ano po, depende sa'yo. Oo, pwedeng palima-lima a week, pwede naman pa 10-10 weekly, or kung gusto mo naman ng pinsanan, in 1 month, gusto ko mag-commit ng 30, 20, wag lang 10 20, malaking bagay na po yan. Saan ba mapupulot yung 20, ano? Malaking bagay po yan. At tandaan nyo po mga kapatid, ang inyong pastor sinusuportahan din. Kung paano din tayo nagsusupport, ganun din po ako. Hindi naman, kumbaga ako, hindi po ako nabubuhay sa sahod kasi alam nyo naman, wala naman sahod. Kaya kung magtataka po kayo, saan kaya kumakain si pastor? Sinusuportahan din naman ako. Amen? Kaya ganun din tayo. Para, hindi naman malaki yun eh. Pag merong 20, 30, 50 in monthly, 1 month, malaking bagay na yun. Young people, pakibawas-bawasan yung kakamilk tea nyo. Bawasan nyo na yan. Magkakasakit ka lang dyan. Kakamilk tea mo, magkasakit ka ng, ano ba nakukuha sa milk tea pag sobra? Diabetes. Bawas-bawasan mo na yung kakukok. Magkaka-UTI ka dyan. UTI sa mata. Oo. Kung tinulong mo sa mission, meron kang 20 hinulog in 1 month. May UTI sa mata. Tapos yung missionary na pumunta sa San Wenceslao, nagturo, naligtas. Hindi may party ka pa. Amen? Sa totoo lang po, kami din, sinusuportahan. Kaya ganun po ang mission. Kaya wag po kayo magtaka, bakit si pastor kayo? Mayroong programa na naman sa mission. Hindi, practice po natin. Amen? Amen po ba? Amen. Nagbasit kang ilin nga eh. Islamadiyo ah. Amen? Amen. Amen. Okay, so ganun po. Hindi naman sa pilitan. It's nasa sayo pa rin desisyon kung magbibigay ka o hindi. Pero ang pagandahan kasi niyan, kung ang mission, nagmahal sa mission, i-bless tayo ng Panginoon. Amen? At wala pa ring mas mahalaga sa kaluluwa. Sabi nga nila, kung ang concern nila, human rights, yung iba naman, human lives, tayo naman, human soul. Amen? Ayaw natin ng tao mapunta sa impyerno. So ang plano po natin, maging part ng mission. Amen? Well, kaya ba natin yan kahit maliit tayo? Kaya yan. Basta kakayanin natin sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So ngayong people, bawas-bawasan nyo, kaka-milk tea yung kaka-soft drinks. May UTI ang mata. Bawas-bawasan yung kakalibre nyo sa mga crush nyo. Oh. Bawas-bawasan yung kakalibre nyo sa mga girlfriend nyo. You know, Brad? Pwede ka natin mag-milk tea, Brad. Kami din naman, kami din naman ni ma'am nyo, may commitment. At hoping and praying na before ang katapusan ng August, may mga commitment na rin kami. Amen? So, pag-pray po natin. At actually, may pumuntang missionary, nagpapa-adapt. Sabi ko, hindi pa namin kaya. Foreign mission kasi. Oo. Ang support lang naman na naibibigay natin 300 weekly ay monthly. Ilan sila? 3. Di 900 'yon ang nailalabas natin. Pag nagkulang,
dinadagdagan pa rin naman natin. Eh kung magdagdag pa tayo ng foreign, mas malaki eh. Pero sa ngayon, medyo yun lang muna kasi hindi naman mahirap naman na ipilit natin pag hindi pa naman kaya. Amen? So kung ano yung kaya natin, kung ano pa yung kaya ng mission, hanggang doon lang muna tayo. Hanggat hindi tayo, basta walang mahihirapan sa atin. So gagawin natin ito. And whatsoever you do it heartily as to the Lord and not unto men. Amen? Okay, so sige. Tawagin po natin ang choir. Yung mga bata sa harap. Sa likod ako. Kailangan talaga natin ng malaki-laking space. Pabagbag na natin. Okay na? Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa hamang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya'y patuloy na lahat. Katulad ng pagsilag ng inyong araw, patuloy siyang nagbibigay
Danata yun eh. Nagtawa agad eh pagkatapos. Pagkatapos ng choir, walang tatawa. Okay, sige. Yung mga nandyan, pasok na po kayo. Kung meron pa dyan sa labas, dito na po kayo sa loob. At salamat sa choir. Oo. Sanayin na natin kasi pag nasanay ka, magiging buhay mo na yung pag-awit sa choir. Okay, sige, tayo po ay tumayo at tayo po ay bukas ng salita ng Panginoon. Hindi nyo po makikita kasi hindi po siya iba po yung pinaglagyan ko. Okay, sige po sa Nehemiah 6 verse 3, Nehemiah chapter 6 verse 3. Ano? Nehemiah chapter 6 verse 3. Ang sabi niya po dito, "And I sent messenger unto them, saying, I am doing the great work so that I cannot come down. Why should the work cease? Well, leave it and come down to you." Ephesians chapter 4 verse 11 to 12. Ako na lang po magbabasa. "And he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ." Shall we pray? Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po sa mga mensahe mo na amin pong nabasa. I-bless niyo po ang amin pong worship ngayon. Lalo na po sa pag-aaral ng iyong salita. Ikaw po ang siyang maitaas sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat po at tulungan niyo po yung mga lingkod na ito at dalangin ko po na kayo siyang patuloy na manguna sa buhay po ng bawat isa. Binabalik po namin lahat ng kapurihan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Okay, so stay focused in doing great work for God. Yan po ang nais ko po na pag-aralan po natin sa umaga pong ito. Stay focused in doing great work for God. At napag-aralan na po natin ito sa paggawa po ng mga dakilang gawain. Lalong-lalo na po sa salita lalong-lalo na po sa trabaho na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Yes, alam po natin na sa buhay po ni Nehemiah, nandun po siya sa building ng Wall of Jericho at nire-rebuild po nila ang Jerusalem that time. At alam po natin na sa buhay po ni Nehemiah, marami pong mga balakid at maraming mga discouragement and challenges na dumating sa kanyang buhay habang siya po ay nagbibuild or binibuild yung Wall of Jericho at ang Jerusalem. So sometimes sa ating buhay, ang sinasabi ko po na great work, hindi po ito yung mga ginagawa po natin sa labas, kundi ito po yung ginagawa po natin sa gawain po ng Panginoon. Amen? Na ang pag-share ng Word of God at pagbabahagi po ng salita ng Panginoon ay isang dakilang trabaho na kailanman hindi natin pwedeng itapat sa kahit anong trabaho dito sa mundong ito. Amen? Kung bakit maraming mga missionary na lumalabas or maraming mga missionary na humahayo dahil alam po nila na ang gawain ng Panginoon ay dakila. Pwede naman na yung iba umalis sa paglilingkod. O pwede naman kami na umalis sa paglilingkod. Sapagkat ano bang meron sa paglilingkod? Wala naman kaming makukuha na sahod, sabihin na lang natin. But listen, kapatid. Gawin po natin ang paglilingkod sa Panginoon ay it is our joy. Amen? Kasiyahan.
na kailanman hindi po matatapatan ng mundo pong ito. Ng trabaho ng Diyos ay isang dakilang trabaho na kailanman hindi mo pwedeng ipantay sa kahit anong trabaho sa mundong ito. At kung meron man tayong mga gustong gawin sa buhay, or meron man tayong naabot sa buhay natin, pangmundo lang po yan. Pero yung great work, ito yung trabaho na kung saan kailanman hindi mapapantayan ng kahit sino. Amen? Amen. Why we need to support missionaries? Kasi great work po yan eh. Kaluluwa ang usapan. Amen? Kaluluwa. Hindi po buhay. Kung nagbibigay sila ng ayuda para tustusan ang pangangailangan natin physically, hindi po yan lifetime. Amen? Temporary lang po yan. At pag wala ng relief, gutom ulit. Pero yung maisasalba natin, yung kaluluwa ng isang tao, doon sa lugar ng impyerno, yun yung isang bagay na mahalaga. At yun yung nais ituro sa atin ng Panginoon. Nagbibuild po tayo ng buhay. Amen? Nagbibigay tayo ng pag-asa sa kanila na once na sila po ay nanampalataya sa Panginoon, yung buhay na inaasam nila, mas higit pa kapag meron silang relasyon sa Panginoon. That's why we need to stay focused in doing great work for God. Huwag nating hayaan na masira or mawalan tayo ng focus sa paggawa ng bagay para sa Panginoon. Huwag mong hayaan na mawala ka sa paglilingkod sa Panginoon or mawalan ng focus yung paglilingkod sa Panginoon. Marami pong trabaho ang dyablo para ikaw mawala sa gawain. But listen, kapatid, ingatan natin yung buhay po natin pag ikaw ay nasa paglilingkod sa Diyos. Nasa Panginoon ka na. Huwag ka nang mag-attempt na humiwalay sa Panginoon. Nasa paglilingkod ka na. Huwag mo nang hayaan na mawalan ka ng focus sa trabaho sa Panginoon. Ano sabi niya? And I sent messenger unto them saying, I am doing a great work. Ang Diyos na naglagay sa atin sa gawain na ito para paglingkuran ng Panginoon, ito yung trabaho na kailangan po natin. Take heed unto them thyself and unto the doctrine, continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4, verse 16. Amen? So tayo, pinagkalooban tayo ng kanya-kanyang trabaho sa church. May mga kanya-kanya tayong obligasyon, a responsibilidad. Amen? May mga teachers. May mga servants. May mga givers. May mga nag-umaawit para sa Panginoon. Lahat ng bagay na yan, gawain yan para sa Diyos. Huwag nating hayaan na mawalan tayo ng gana sa paglilingkod sa Panginoon. Pag ikaw ay busy sa gawain ng Panginoon, ginagawa mo yung dakilang bagay. Amen po ba? Eh dapat pag nasa loob ka ng church, ang focus mo lagi sa Panginoon. Amen? Huwag mong intindihin yung ibang tao. Huwag mong isipin kung ano yung mga naiwan mo sa bahay. Naku, tudo nalipatak di balaybay ko. Basol mo, apay ngamin nga din nga inyo, nagbago ka na pan nagsimba. Nalipatak sabag nga, insira di gasol. Yeah.
Minsan, talaga naman minsan, nauulyanin tayo eh. Stay focused in serving God. Amen? Hindi pwede na ipahinto yung gawain. Ano sabi niya? Mahalaga eh. Nandun ka sa lugar na kailangan. Urgent, alangan naman na ititigil mo. Ano sabi niya? I am doing a great work so that I cannot come down. Hindi ako pwedeng bumaba. Bakit ititigil ko ang gawain? Alam mo, pag tumigil ka sa paglilingkod, malaki ang maaapektuhan sa iyo. Pagpatakdar ka ti balay, inununam ti puste. After 1 year, intuloy mo. Nalumutan ng di puste. Ganun is ng tao eh. Bakit? Sabi ng iba, okay na rin yun, at least makikita ang di puste. Pero nalumutan na. Hindi pwede. Pag ikaw ay nagplano na gawin ng isang bagay, tuloy-tuloy yan. Hindi mo pwede na itigil sapagkat yung ginagawa mo para sa Panginoon, napakahalagang gawain. Amen? Hindi pwede na ang ginagawa mo, nandun ka na nga sa excitement na buhay, ititigil mo pa. Dahil lang sa nakaranas ka ng mga kagipitan sa buhay, nagkaroon ka ng mga persecution, and then sasabihin mo, kapatid, ititigil ko na muna kasi hindi naman pwede. Kasi parang ang hirap magpatuloy, ang hirap maglingkod sa Panginoon. But listen, ano sabi ni Nehemiah? I am doing a great work so that I cannot come down and should the work cease. Kung kailan naman mainit ka sa paglilingkod, hihinto ka na. Kung kailan naman naranasan mo na yung blessing, hihinto ka na. Hindi yan ang nais ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Panginoon para sa iyo. Maranasan mo man yung mga bagay na naranasan ni Nehemiah, pero magpapatuloy ka dahil alam mo ng Panginoon hindi ka niya iiwan. Amen. Soul winning, preaching of the word, discipleship. Because number 1, this is our calling. Your calling is not only na umupo dyan at makinig, but to perform or doing the great work. Yun naman yung isang bagay na mahalaga. Amen? Oo, nung una, tagapakinig ka lang. Pero nung ikaw ay lumalago, nagmamature sa gawain ng Panginoon, dapat lang na gumagawa ka na. Hindi naman tayo bate. Okay lang sana kung ang kasing laki mo parang yung mga bulilit na nandyan eh. Kasi hindi pa nila kaya magluto, hindi pa nila kaya magsaing, hindi pa nila kayang maligo ng sarili nila. Pero kung ang ikaw malaki ka na, kasing laki mo na yung mga damulag. Tapos, ultimo paglalaba mo, ibang tao pang maglalaba para sa'yo. Ay, sobra naman na yan. Hello? Inutusan ka magsaing, ikaw na magsaing. Inutusan ka, ipapasa mo sa iba. Isa ganun eh. Amen po ba? Tapos, pag kailangan mo ng baon, Mama, kailangan ko ng baon. Ang lakas mo makahingi. Pero pag inutusan naman, hindi ka naman mautusan.
Sabi ko, Jeremiah, bili ka nga ng sabon. Si Arnold na nga. Si Arnold na. Sabi ko, talagang tinuturuan ako magpigil. Oh, tama, yun yung naituro ko kahapon eh. Magpasensya eh. Magpigil. Kasi pag nawalan ka ng pasensya, talagang mapapatulan mo eh. Bili ka ng ganito. Si ano na. Our calling. Amen? Dapat ma-recognize mo, makilala mo na ang trabaho po natin, ang gawain ng Panginoon. Amen? Dakila ang trabaho ng Diyos. The ministry is not a career path. It is a divine calling from God to build up His people. Kaya nga napaka-importante eh. Kung ako mayaman lang, bibigyan kita ng libo-libo eh. Pero hindi eh. Pero ano na ibibigay ko sa iyo? Word of God. Minsan natutokso ako mag-vlog eh. Kaso nung nakita ko yung ginagawa ng iba, ay wag na lang, nakakahiya pala yun. Iba pa naman ang vlogging. Aramidang tikayat daw. Naku na, pag sinabi nila, kumain ka ng putik, kakain ka din eh. Para tumaas yung views. Hindi ganun. Makagagawa ka ng great things kahit hindi ka nagbibigay ng kahit ano. Hindi ko naman sinabi na na maging madamot ka. Eh kung walang nyo. Langan magpipilit tayo. Pero ang pinakadakilang trabaho, yung maturuan mo sila at magkaroon sila ng personal na relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Pastoring is a good work. Whether it is counseling, preaching, or evangelism, eternal stakes are involved. Ano sabi niya dito? Makinig, Brother Dandan, Brother Saya. 1 Timothy chapter 3 verse 1. Brad, tignan mo. 1 Timothy chapter 3 verse 1. Ano sabi niya? It is true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Kaya pag dinesire mo na maglingkod sa Panginoon, he desireth a good work. Mabuti. Amen? Naghahangad ka ng mabuting trabaho. Amen po ba? Amen. Mga pastor lang ba yun? E paano naman po kami pastor ng mga young people? Ng mga babae? Pag yung mga young people natin dito nakapag-asawa ng pastor, di maganda. Baka si Shireen, pang pastor's wife talaga to eh. Huwag kang matakot ng pastor, walang pera. Mahalaga yung pastor, hindi mo kang pera. Amen po ba? Huwag kang matakot, Brad, pag tinawag ka ng Panginoon na magpastor. Si Brother Arnold, walang imposible pag tawagin to ng Panginoon eh. Pero kung hindi, Brad, tatanda ka kasama kami. Ayaw mo yon? Kasama mo pa rin ako?
Kaya kantahin mo na yung kasama kang tumanda. Kung hindi ka man mag-pastor, Brad, mag-assist ka sa pastor. Malaking trabaho pa rin yan, di ba, Brad? Hindi man to mag-pastor tong dalawa, pero kung mag-assist sila sa pastor, malaking trabaho pa rin yun. Amen po ba? Amen. Calling. Kung ang calling mo mag-assist, gawin mo. Actually, lahat naman ng lalaki, yun ang trabaho mag-assist sa pastor eh. It is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. We are not competitors. We are co-workers in the Lord's harvest. Every local church presenting a vital piece of God's kingdom. Kaya ang paglilingkod, hindi kompetensya. Malaki ang nagagawa ko kaysa sa kanya, hindi po. Pantay-pantay po tayo. Depende lang sa kakayanan ng bawat isa po sa atin. Amen? We are not, so yun. Number 2, the burden. Ibig sabihin, yung pasanin. Tandaan mo, once na naglingkod ka sa Panginoon, may mga mararamdaman mo yung bigat pa rin ng buhay. So Nehemiah hears that the walls of Jerusalem are broken down and the people face great disgrace. So ibig sabihin, nandun yung matinding kahihiyan. Kasi nung sinakop sila, talagang wasak yung Israel eh. Eh ikaw pupunta ka sa lugar mo tapos nakita mo yung lugar mo, wala kang naratnan na kahit sino. Sino sa atin matutuwa? Malulungkot tayo. A true call from God always begins with a heart that cares deeply about the condition of God's people in His glory. Amen? Alam niyo kung ano yung prayer ko sa Panginoon, tanggalin sa akin ng Diyos yung kagustuhan na magparami lang ng membro. Kundi yung ilagay sa akin ng Panginoon yung magkaroon ng concern sa bawat membro. Kung ang pastor nasa desire niya magparami lang, mabigat. Hindi yon ang calling ng pastor. Amen? Ganon ka din. God uses heartbreaking realities around us to awakening a specific purpose and assignment in our hearts. Nung naligtas ka, dati nung hindi ka naman mananampalataya, wala kang pakialam eh. Pero kung totoong ligtas ka, ayaw mo na yung pamilya mo hindi maligtas. Ayaw mo na yung mga kapatid mo impyerno pupunta. Gusto mo sila, kung ano yung naranasan mo sa buhay, gusto mo maranasan din nila. But listen, kapatid, sinong makaninong trabaho yan? Ba't ka naligtas sa tahanan mo? Ba't ka naligtas sa lugar na yan? Kasi may plano ang Diyos para sa iyo. Amen? Yung dalhin sila sa Panginoon, mahirap talaga eh. Pero yung maturuan sila ng kaligtasan at alam nila kung saan sila pupunta, yun yung pinakamagandang trabaho. Hindi mo man sila makasama sa church, pero makakasama mo sila sa langit balang araw. Kung totoong maligtas sila. Kaya nga ang concern natin, kaluluwa ng tao. Bakit tayo nagtuturo? Bakit tayo nangangaral? Bakit tayo nagsusulwining? Bakit tayo nagsusupport ng mga missionaries? Para matulungan sila, ma-encourage sila, para pumunta at magturo din ng kaluluwa. Kung paano natin ginagawa sa labas, ganun din yung ginagawa po nila. Ano pa? The breakthrough. Pagsulong. Doon sa Nehemiah chapter 1 verse 4 to 11. Nagkaroon siya ng bigat, krisis, pasanin,
rather than ignoring it. Alam mo, pag meron ka talagang nakikita sa pamilya mo na bigat, hindi mo talaga maiiwasan eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin na, bahala na sila dyan ha. Hindi eh, dadalhin mo pa rin sila sa Panginoon. He immediately takes his grief to the gods of heaven, confessing sin and standing firmly on God's covenant promise. He ends his prayer with complete surrender. Kaya dapat talaga nandun yung panalangin. Prayer. Gusto mo na maging effective, manalangin ka. Blueprint. Ito yung plano ni Nehemiah. Nehemiah prayed, listen, and waited on God's timing. Huwag mong pangunahan ang Diyos. Amen? Manalangin ka at maghintay ka. Because in God's perfect time, yung panalangin mo at paghihintay mo hindi sayang. Bagkus, mai-enjoy mo ito. Amen. When the doors open, he stepped through with courage, asking for the resources needed to complete the work. So naghintay siya hanggang sa ibigay, i-provide. He invites the people to join him, declaring, "Come, let us rebuild the wall of Jerusalem." Kaya nga, naghihintay lang din naman tayo sa tamang panahon. Amen? Na kapag pwede na tayo makapag-build ng building natin, edi tatawagin ko na kayo. Nyo. Siguro kaya pay-paymat ni Antero sa ti agkali niya. Ti Pusting. Di bali, tadda kadwam ni Antilimay. Tapos adapay ni Uncle nga Antonio. Kat no pumigsapay nila kay Rumi. In God's perfect time. Anong santayo lang? Amen? Awan pa'y tata. Isong ati, pakasik lang kanya yung awan pa'y ti umununa. Agsasabay tayong ton. Narigat tigas dyan nyo. Ang concern po natin is to preach, to teach, and to reach people. The challenge, tandaan po natin, maraming challenges sa paglilingkod sa Panginoon. The burden, the battles, and the boldness. So kailangan po natin matanggap yun. In 4 minutes, tapos na tayo. Second point na po ito. Unang-una na meron po dyan, the burden of the great work. Maraming bigat sa gawain. Listen. Mabigat. Amen? Pangalawa, the distraction. Maraming distraction pag ikaw naglilingkod ka sa Diyos. And then number 3, the criticism. Habang ginagawa mo yung paglilingkod sa Panginoon, dyan lumalabas si Sanballat at Tobaya. Woo! Simsimba kayo, umot lang, isumot lang. Tikas dyan. Napadasa mong tikas dyan. Woo! Simsimba ka, isumot lang ti ugalim. Dyan. Nyo. Iso lang nga iso. Natarabitab ka na. Ako the word nga tarabitab niya. Ako mo siguro natarabitab ka niya tayo. Criticism. Habang lumalaki yung gawain, yung ginagawa mo para sa Panginoon, doon lumalabas yung Sanballat and Tobaya. Iso nga nung maminsan, tika-arobam ka. Di nga si dati kikitaan na dahi tayo ugalim. Dito nga madlaw ka, apin nga tanga pa na yung makumikita-kita dito eh. Banbantayan da kagayam.
Sometimes, di mo alam yung kapitbahay mo, CCTV mo yan eh. Kapag may nakita kang mali, naka-record yung CCTV. Tapos, no nagkaroon kayo ng problema, error nan to yung CCTV nan. Astoy, tinakitakin ka. Ganun ang tao. So nga, mag-ingat-ingat po tayo. Last, the commitment. Why should we work? Sis, sabi niya, bakit ititigil natin ang trabaho? Bakit dapat itigil ang trabaho? Hindi. Huwag nating itigil. Hello? No sumarding at panagtip, pag huminto ako sa pagpapastor, ano mangyayari? Nya, pag huminto ang pastor sa paglilingkod, edi watak-watak ang membro. Awan na, agsubli tayo manan di dati ninyo. Awan mo't lang gayam, sumardang mo't lang gayam ni pastor tayo. Iso nga, agsubli tayo, kitdingin ang gapuan tayo. Wala na. Nehemiah refused to be sidetracked. So ano pinatulan na dagijay tao? Pag pinatulan nyo yung mga tao na naninira sa kanya, wala. So nga narigat, kabsat. Patol tayo ng patol. Nyo. Basit lang nga ba nagpatol agad? Wala ah. Sabi nga, wag mong ituloy, masisira ang buhay mo. Ano pa? The souls of men in the health of our local church demands our best energy. So ang kaluluwa ng tao at ang kalusugan ng ating mga lokal na simbahan ang humihingis ng ating pinakamahusay na enerhiya. Kaya nga dapat ang church, listen, maging aktibo sa gawain ng Panginoon. Amoyo, idagawid kami. Sino kanya yung tiko ah? Sinapan ng tigyo ba? Grabe! Inam, 6 o 5 tricycle yung nakita ko. Amo yung saludok je unity day, yung je doktrina dahan eh. Nung ngay nga takas je kumati baptist niya. Pag ganun sana ang baptist, no mapantay ang soul winning, umay kayo. Ngam siyempre, hindi naman pwedeng ganun kasi alam kong may mga trabaho kayo. Yung iba dyan, tulog pa dahil sa puyat. Kunak narod kat, umay lang kumadyamay sa dito eh. Kunak ta, surwak ti salvation. And then, compensation. Ang paggawa ng compensation. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. So, huwag tayong huminto sa paggawa ng mabuti or paggawa dahil darating ang panahon, tayo po ay aanin. Amen? So, let us focus. Ano po? Stay focused in doing great work for God. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Dakila naming Diyos, salamat Panginoon sa umaga pong ito. Salamat po sa kalakasan sa buhay na ipinagkatiwala niyo po sa amin. I pray Lord na tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang yung mga anak, Panginoon, lalong-lalo na po ang buhay po ng bawat isa. I pray, Lord, na sa aming pong natutunan ngayon mula sa Sunday School ay maging bahagi ito ng aming pong pag-unlad, paglago sa buhay Kristiyano po namin at magamit po namin ito sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Marami po, malaki po ang aming pagkukulang sa aming buhay. But Lord, help us na magawa po namin ang aming pong mga tungkulin. Maraming salamat po. Bless niyo po ang bawat mga anak mo na nandirito ngayon sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga gawain, mga plano at desisyon sa buhay. Nawa po i-guide niyo po sila. Maraming salamat po ng marami. Pinupuri kayo namin, pinapasalamatan. Tunay nga po napakabuti mo. Ibinabalik po namin lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless.